ultra-wide lens para sa Insta360 Ace Pro 2. Ang mga key features nito at specification kung bakit ko siya binili is yung field of view nito o yung maximum optical view is 189 degrees. So mas malawak siya. Tsaka mas bigger yung frame at mas wider compared sa standard stock na meron ang Insta360. Kaya ko to binili mga parts kasi mas gusto ko kasi yung ultra-wide na lens. Kasi pwede mo siyang tipirin yung baterya mo ng at least another 1 hour or 2 hours of travel time. So malaking bagay yun sa lalo pag nagdo-document ka ng mga rides mo. Pag nagtipid mode ka kasi, ang problem lang with that is yung field of view mo mas nagiging narrow na siya. So hindi na siya wide. Kaya instead of kunyari ito yung kamay mo sa manubela, kunyari ito wide, kunyari ito yung wide, di ba? Kasi syempre makikita mo na buong katawan mo sa handlebar. Pag nag-narrow na siya, magiging ganun na lang. So, mas advantage para sa akin ito. Yung tinatawag na tipid mode, ito yung sinasabi kong endurance mode. No? Tanggalin natin yung feature niya. Kasi based dito sa Ace Pro 2, meron siyang settings na ultra-wide lens. Kita mo yan? Ultra-wide lens, cinematic lens, yung regular lens, meron din siyang black mist lens, star filter lens, and close-up lens, which yung macro. Tanggalin muna natin siya. Gawin natin siyang standard lens para makuha natin yung feature ng endurance. See? Kasi pag sa settings kasi, yan, pwede na siya. Meron na siyang endurance mode. Kita mo yung baterya, nagiging dilaw. Yan ang mag-indicate na pwede ka nang tumakbo ng at least 2 hours or more than 2 hours of travel time. So, yung bagong features ngayon, meron na siyang accessories, explorer grip, or lens master. Depende kung anong lens ang ilalagay mo. Ilalagay natin dito yung ultra-wide lens. Ilalagay lang natin yung standard lens para magamit natin yung tipid mode na sinasabi ko. So, what's inside the box? Unboxing muna natin. Of course, meron tong, buksan natin to. Yan ang gusto ko dito sa Insta360 eh. Meron siyang towel na kasama. Sobrang the best to mga parts kung maglilinis ka ng gamit. Meron siyang pangtanggal ng lens dun sa standard. Alam mo? Galing, di ba? Tapos meron siyang this one for brush. Ayan. Meron siyang brush. Okay. Kasama siya dyan. And the lens itself. Tinanggal ko na to, syempre. Tinanggal ko na yung regular na lens. Okay? So, para to demonstrate, yan. Tapos, gagano mo lang siya. Okay. Di ba? Tignan natin ibalik. So ito yung yung lens na regular ng Insta360 Ace Pro 2. So gagano mo lang siya. Madali lang naman siya tanggalin actually. Yan, once natanggal mo na siya diyan, ilalagay mo na siya dito sa lens ng ultra wide dun sa likod. Once nalagay mo na siya doon, kasi fit na fit siya eh. Yan, fit na fit siya diyan. There you go. Secure na yun siya. And this one, ito yung ultra-wide lens, mga parts.
Careful, careful. There you go. Ganda, di ba? O, gamitin natin yung brush. Ayan. Normally, pag naglilinis ng lens, dapat gamit mo yung blower. Eh, wala tayong blower na dala ngayon. So, ayan. Ito nyo? So, iti-twist mo lang ito. Pwede rin naman ganun. Depende sa gusto mo. Ito mo yung, ano na yan, parang may, ano na yan, parang may kain na yan. Kain. Parang may edge dyan. Diyan mo siya itatapat dun sa mismong wait lang ha. Yan, there you go. So once na nag-fit na siya dyan, twist mo na siya ng ganun. Now, ang concern is baka mapasukan ng tubig. Siyempre, maglalagay tayo ng parang seal dyan na sticker. Kahit di na kailangan sa ilalim, dito lang sa gilid. Ang importante, kasi yung wind, no? Pwede rin naman sa gilid, dito sa baba. Problema kasi hindi ko matanggal to eh. Ito, nahirapan ako nito tanggalin eh. Hindi ko alam bakit. Hanggang ngayon. Matatanggal yan eh. May option yan siya eh. Well anyway, so ito yung lens niya. Ito yung tsura niya. Okay, una-una mga parts. First impression, mabigat siya. Bumigat na yung Insta360 Ace Pro 2 ko. Ayan, bumigat siya. Ayan. By the way, dapat pala i-try ko munang gamitin yung regular lens ko. So mag-shoot tayo. I-shoot natin yung ating ating subject. Kung meron man tayong subject dito. Yan. Hindi mo siya kayang ma-twist. Kailangan gamitan mo ito, no? Yan. Gawin natin 37 megapixel. Yan. Gawin natin 37 megapixel. Yan. Para mas clear. Yan. Kita nyo? O, kita nyo yan? So, picture natin. Yan. Tapos, gamitan natin ng... Of course, pag nakagamit ka nitong standard lens, pwede mong gamitan ng tipid mode yan. Siyempre. Patayin muna natin. Tsaka, gamitan natin ng ultra-wide lens. Put this again. Tanggal. I want to make sure na secure siya. So, kailangan nakalagay na siya dito agad. Ayan. Wishing. Okay. Yan. Try natin. Buksan. Photo ulit. So, ito yung kanina. Photo yan. Ito yung lapit. Ito na ngayon. Okay. Ayan, picture natin. By the way, mga parts, kung gagamit tayo ng... Kung i-turn on natin yung itong accessories na tapos kasi since standard lens lang naman ang ginamit natin. Gamitan natin ng ultra wide lens. 37 megapixel. Tingnan natin kanina. Ayan siya, ultra wide. Gagamit pa rin ng ultra wide lens mo, di ba? Ayan 'yon. Ginamit natin yung accessories, pinindot natin yung accessories na sa ultra-wide lens ng Ace Pro 2. Now, ngayon, wala ka ng chance na magtipid mode. Yan ang sinasabi ko. Hindi ka na pwede magtipid mode kung gamit mo siya. Kung mag-video ka naman, kanya video, gawin natin para mas maliwanag. Pure video para mas maganda. O, yan.
So, hindi nakatipid mode yan mga parts ha. Hindi siya nakatipid mode. Okay? Kasi binuksan ko yung aking accessories sa Ace Pro 2. Now, ngayon, tanggalin natin yung accessories sa Ace Pro 2. Gawin natin standard lens. Yan. Yan siya. Okay, wait lang. Punta muna tayo dun sa accessories. Picture tayo ng isa. Picture. Oh, wide siya, no? Video. Mic test. Tingnan mo yung lawak, oh. Lawak niya, di ba? Turn it off. Okay, again, pag once na nakalagay yung may indicator dito na na binuksan mo yung accessories na option. So, tanggalin natin yung accessories na option. Gawin natin standard. Pansin nyo? Almost the same. The same lang. Ang kagandahan nito ngayon mga parts, off. Kagandahan nito, pwede mo siyang gamitan ng, at least kahit paano, pwede kang gumamit ng pure video. The problem is, hindi ka pwede magtipid mode pag naka-on yung accessories mo. Pag naka-off, pwede mo na siyang gamitin. Once gamitin mo na yan, tipid mode, syempre hindi ka na pwede mag-pure video. Yan ang problema dyan. O, yan ang itsura niya. Bawal mag-pure video pag naka-tipid mode. Mic test. O, sige. So, ganyan yung itsura niya pag naka-tipid mode. Now, ngayon, yan yung itsura niya sa tipid mode. Yan. Yan yung, saan yan? Yan yung walang tipid mode. Yan. Diba? Almost the same. Pero may pure video. Diba? So, tatanggalin niya yung option na yon, yung tipid mode. Which is, for me, pag nag-motor ka, okay na sa akin tong ganitong features. Kasi, ang importante sa akin mga parts is kahit pa naka 1080p yan. Ayan. At least kahit paano, naka-tipid mode ka. Magagamit mo ngayon ang tipid mode. Naabot siya ng 3 hours. 3 hours and 19 minutes. Ayan o, 3 hours and 19 minutes. Nakalagay dito. Tapos naka pure video. O isipin mo pag naka pure video ka, automatic nag-action cam siya. Tapos mas wider. Siyempre gagamitin mo yung pure video sa night mode, sa gabi. Kasi yun yung mag-enhance ng features ng sa gabi. And of course, pwede ka mag 4K dyan mga parts pag pure video. See? That is why, for me mga parts, importante na meron akong ganito. Kahit sa event, sa mga shoot ko, sobrang importante sa akin ang 14mm to 24mm na lens, which is I have. I have a Sigma 14-24 art lens. So, gamit na gamit ko yon. Ultra wide is a very good lens. Hindi ko pa na-try ito kung gaano siya kalapit. Try natin kung gaano siya kalapit. Hindi siya kaya kalapit. Ganito lang siya kalapit. Ganito lang. Ayan lang siya kalapit. Pero ganyan, hindi pwede. Which is okay lang. Ganda, di ba? Pansin nyo ba? Oh, ang ganda, oh. No, ngayon, i-ano natin to mga parts. Kasi maulan lang talaga eh. Gusto ko na siyang i-try sa gabi. Maulan lang talaga eh. So, yun. Again, pag meron kang ganito, tapos again, same. Basta gawin mo lang regular. Regular lang yung wag mo nang, what do you mean? Wag mo na lang buksan yung yung accessories niya, Lens Master. Wag mo na lang gawin mo na lang standard mode yan, which is very much okay. Kasi ganun din naman. So, magiging wide din naman siya. So, much better kung ganun. Okay, gets nyo na? That is one reason kung bakit ko siya binili. Mas prefer ko nito. Kasi pag nagtipid mode ako nito, mga parts, ito yung wide, di ba? Sobrang wide. Yan siya, di ba? Yan yung wide. So, pag nagtipid mode ako dyan,
Wide pa rin yan. Oh. Distorted pa rin, oo. Wide pa rin yan, kahit paano. Importante, nagkaroon ako ng tipid mode. Malaking bagay sa akin yung field of view. So now you know. So matitesting natin din soon pag wala na masyadong ulan-ulan kasi medyo slippery ang daan. Malumot for the past few days na umuulan talaga. I've been using my car which is very expensive kasi mahal na naman yung gasolina, ang diesel. So that's one reason mga parts kung bakit natin binili siya at hindi lang pamporma, pang pamilya pa. Pwede ko na ito ilagay sa harap ng aking motor, no? Pwede yan, mas wider na siya eh. So mas maganda sa tingnan. So ilagay ko siya sa tipid mode, syempre. Okay? Tandaan nyo yan ha, tipid mode is very important. Endurance mode na tawag doon. Tipid mode lang tawag ko doon lagi. Kasi nakakatipid siya ng baterya. Yun. Okay. So, that's it folks. And thank you again for watching. Always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye!